Ayan, muli magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Ano man po kalagayan natin sa ngayon, ay patuloy po tayong lumapit at magkaroon po ng panahon sa ating Panginoon Diyos na buhay. Actually, ngayon po ay napakalaya po natin sa ating pong kalagayan sa Pilipinas. May mga ibang bansa na nagde-declare na po na bawal na po ang pag-ahayag ng salita ng Diyos. Kaya naman, samantala ating mga kapatid, sabi nga pa sa talatang akin napaglayin yung John 16:1, sabi niya sa kanyang mga alagad, ito ay kanyang mga sinasabi upang ang kanya daw pong mga alagad ay hindi mag-fall away. Ibig sabihin, hindi lumayo. No? Ito pong 16 ng John ay paghahanda ho ng Panginoon sa Kristo. Una sa panalangin niya sa Ama, para sabihin natin mga huling araw, huling mga panalangin niya sa Diyos. At pangalawa, yung pagtatag na pagharap niya po sa napipinto niyang paglalagay po sa krus ng Kalbaryo upang gawin ang kadakilaan na inendog ng Diyos ng pag-ibig niya para sa ikatutubos po ng mga tao na sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dito makatahon natin mga kapatid, pinauna na po ng Diyos sa atin na talagang mayroon po mga pangyayari sa buhay natin na magkakaroon talaga tayo ng kaharaping ang pagsubok, problema, yung tinatawag pong persecution sa mga taong hindi na nanampalataya sa ating Diyos na buhay. Gagamitin po itong mga paghihirap na ito para sa pagdating ng araw na ito ay harapin natin upang dalawang bagay lang ang maging kahinatnan. Yung tayo po ay magpatuloy o di kaya po ay tayo po ay lumayo na sa ating Panginoon sa Kristo. Yung sabihin, itatuwa na natin ang pananampalatayang ito dahil po doon sa mga hirap, mga persecution, mga panlilindang po ng kaaway na kanya pong idadalhin sa ating mga buhay. Kahit po ngayon ay may mga bagay ho tayo na nararanasan at nararamdaman. Pero sabi nga po ito ng Panginoon na lahat ng mga bagay naman na darating, lahat ng mga bagay na pagsubok ay hindi ho malilingid po sa ating Diyos na buhay. Kaya kapatid ko, sinasabi natin na sa mga ganung bagay, minsan naisip natin magpahinga na sa paglilingkod. Actually, mali po iyon sapagkat ibig sabihin lang po nung pag ikaw po ay nagpahinga sa ating Panginoon, isang bagay po ang makikita natin ito. Atin pong itinatatwa na at atin pong hindi na pinaniniwalaan at atin pong nangihinawa na po tayo sa pananampalataya dahil nga doon sa nawawalan tayo ng pag-asa. At ang paglayo po ay hindi o pagpapahinga po ay hindi ito ibig sabihin na makakakuha ka ng kalakasan sa labas ng pananampalataya, sa labas ng presensya ng Panginoon. Ang kapahingan lang po ay nakukuha lamang po kapag tayo lumalapit po sa ating Panginoon sa Kristo. Kapag hindi po tayo lumapit sa Kanya, yung kapahingahan na ating hinihingi ay hindi po kapahingahan ito, kundi paglayo po ito sa ating Diyos na buhay. Wala ho tayo makukuha na sa sariling karunungan o sariling katuwiran. Wala hong tao na siya sabi na no man is an island. Sabihin, wala hong nabubuhay na mag-isa. O wala naman nabubuhay na sa kanya pong sariling presensya. Sapagkat ang Diyos po ang buhay ay isang creator po natin. Kaya naman mga kapatid, samantalayin po natin ang pagkakataon na tayo po ay patuloy pong nagbibigay ng panahon sa Diyos sapagkat kung ito ay ating aalisin, tayo rin po ang magiging isang bagay na patuloy pong mararanasan natin ang paglayo at makakasama po tayo sa i-judge po ng Diyos. At yung galit ng Diyos ay maaaring mapunta po sa atin. Kaya nga ho, maliban lamang tayo po ay patuloy pong magpatuloy. Wala pong tao, wala pong anak ng Diyos na hindi dadaan po sa kahirapan at persecution. Hindi naman po sabihin malakas kasad, para naiba ka, hindi po. Lahat po tayo ay dadaan dito. Dahil nga po ang ating pong mundong ginagalawan ay under-judged na po yan. Ang lahat ng sitwasyon po na nakita natin ay lahat po yung maglilipas po yan. Dahil meron po pagkakataon, ilalagay at ibabaguhin po
ng Diyos yung mga bagay na ito sa ikakaayos po ng kanyang pong mga anak. Kaya patuloy na tayo lumapit at tayo maglingkod sa ating Diyos. Kasama po paglilingkod ng mga bagay ito. Kaya salamat sa Panginoon, no, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay nanatili. Stand firm, ika nga, steadfast, sabi nga ng Lord. Kaya patuloy lamang po tayo sa pangalan ni Jesus. Amen.